Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, 10 na ayaw na ugali ng mga employer natin para maiwasan nating ma-terminate. So far, magwa 1 year na ako and na-notice ko na kung ano yung mga ayaw nila. Na-notice ko na din yung ibang amo kung ano yung ayaw nila. Kasi masyado akong, alam mo yun, hindi naman marites pero masyado akong observant sa lahat ng bagay. Masyado akong tinitignan ko talaga bawat So, first is marami na din akong nakausap na helper. Siyempre, lumalabas din naman ako kahit papano. So, marami akong mga Pilipino na nakita and aside from that, mga Indonesian din. So, natatanong ko kung ano yung mga ayaw or ano yung mga para hindi tayo ma-terminate. So, first is ayaw ng amo natin yung pakialamera tayo. Yung tanong tayo ng tanong, yung marites tayo ng marites. Ayaw yan ng mga amo kasi masyado silang private sa buhay nila. Kaya ako, yung amo ko, nakita ko yung Facebook niya and napaka-konti lang yung post nila doon. Last na post niya is 2022 pa. Yung parang naging proud siya kasi nga na-promote tong amo kong lalaki. So, yun lang yung last na update niya. And mostly, hindi sila masyadong gumagamit ng social media kasi meron yan silang parang social media na para sa kanila lang ng mga Chinese na sila lang yung may alam. So, ayaw nila napaka-private ng buhay nila kaya huwag kayong masyadong matanong kung ano yung trabaho ng amo nyo, kung ano, ganyan. Hayaan yung sila yung mag-open. So, parang ang natanong ko lang sa amo ko is ilan silang magkapatid nung bago ako. And then, nalaman ko na hindi pala dapat ganun. So, iba kasi yung culture natin and iba yung kanila. Sa atin, hindi ko lang alam pero kasi dito sa bahay ng amo ko, hindi ko hinahalikan yung bata. Never pa akong humalik sa mukha ng bata. So, accidentally, yung minsan nakaganto ako, tas nasasagi yung mukha niya, ganun lang. Pero yung hahalikan ko, hindi. Kahit yung amo kong babae, never ko siyang nakita na humalik sa bata. So, parang, ayun yung naging ko sin. Wag nyo nga, lalo yung mga ibang employer, nandidiri yan sila sa atin. Alam mo yung parang diring-diri sila na parang ang dumi-dumi natin. So, wag nyo ipakita kung hahalik kayo sa bata kasi nga, di ba likas sa ating mga Pilipino yung mapagmahal or mahilig tayong humalik sa bata. Lalo pag, alam mo yun, may ginawa siyang natutuwa ka. So, 'di ba, tayo humahalik. Hindi sila ganun. Kaya ang ginagawa ko kapag may ginagawa yung bata na natutuwa ako, halimbawa, yung sobrang sakit ng puson ko and then nakita ko siyang natataranta siya, kinuha niya yung lagayan niya na yung parang ginagawa namin yun na parang yun yung parang truck niya or yung parang sasakyan niya. So, nilagay niya doon yung gamit niya na pang nurse, yung mga injection, mga kung ano-anong gamot. And then, kasi sabi ko sa kanya, sobrang sakit ng puson ko, parang 1 oras na kami naglalaro and yun parati dinadaing ko. So, pinaupo niya ako doon and natataranta siya and then sakto lumabas yung amo kong babae. And sambo ng amo kong babae na magluto na nga daw ako and then sumigaw yung bata. Hindi nga, dadalhin ko siya sa hospital, sabi niya ganoon. And then, ayun, na-shock yung amo ko. So, kasi nga sumigaw talaga yung bata and then tinignan ako ng amo ko nung time na yun, namumutla na ako and wala na talaga akong lakas. And then, nagsalita pa uli yung bata, tas paiyak na siya, patulo na yung luha niya, nataranta na kasi siya, nakita niya kasi yung mukha ko na awang-awa na siya. So, nakagano na siya, tas namumula na yung mata niya. Galit na galit siya sa amo kong babae kasi nga pinapaluto ako. Sabi niya, dadalhin ko nga siya sa hospital, sabi niya ganun, tapos patulo na. So, tinignan ako ng amo ko, tapos sobrang tuwa ako sa bata kasi nga, parang natouch ako sa ginawa niya. Ang ginagawa ko lang guys, hinihipo ko lang yung buhok niya. Ganun ako nakikita ng amo ko kapag alam mo yun, yung hindi ako makahalik kasi likas sa atin, diba, na kapag natutuwa humalik. So, ang ginagawa ko, hinihipo ko lang yung buhok niya. Gumaganon lang ako. And then, yun nga, nung bago ako dito, June ako dumating and hindi ko alam, siya yung unang nag-greet sa akin. Sabi niya sa akin, papasok siya sa school, so ayaw niyang gumising ng maaga, alas 7. Pero nung time na yun, gumising siya and then, umupo siya and then sabi niya sa akin, di ba birthday mo ngayon? Sabi niya ganun. So, naiyak ako nung time na yun kasi bago pa lang ako noon, 2 months pa lang and ang hirap kunin ng ugali ng bata, ang hirap niyang amuhin. So, nung time na yun na sinabi niya sa akin yun, di ba birthday mo ngayon, Jen? Sabi niya ganun. Tapos nagulat yung amo kong lalaki and yung babae, sabi ng amo kong lalaki, ba't niya alam? Sabi ko, matagal niya na kasi yan, halos araw-araw niya ako binibigyan ng mga regalo niya na laruan, binabalot niya kasi nga para daw sa birthday ko. Sabi niya, you're so sweet, Emma. Sabi gano'n ng amo kong lalaki. And yung babae natuwa din. So, yung mga gano'n, hinihipo ko lang yung buhok niya pag sobrang natutuwa ako.
So, wag kayong masyadong palahalik sa bata. May ibang helper na nakikita ko na mahilig silang humalik sa alaga nila. Okay lang yun kapag pinapayagan ng amo, kapag okay. Pero may ibang amo na diring-diri sila na, alam mo yun, na hindi nga sila, alam mo yun, kahit masagi mo lang yung damit nila, parang nandidiri na sila, parang diring-diri sila sa'yo. Kaya wag kayong humalik sa ano ng bata. Next is, iwasan natin na makabasag ng gamit, makabasag ng kung ano-ano, kasi nga ayaw na ayaw nila dun. Parang yung ibang amo is nagbibilang sila kapag 3 beses ka nang nakabasag, parang doon na yung pinaka-exceed limit nila and ite-terminate ka na nila. So, ganun yung ano nila, yung isa din sa mga ano nila para ma-terminate ka. Next is, huwag nyong sasaktan yung bata. Isa yun sa pinaka-major talaga. Pero ako guys, minsan na hindi ko talaga na pero yung parang ganito lang, yung parang sa sobrang gigil ko talaga, mabilis kasi kamay ko, buti nga nakukontrol ko dito. So, nagaganon lang. And napapagalitan ko yung bata, ayoko, lalo pag may regla ako. So, may mga followers ako dyan na sinasabihan ako, baka nga daw, ganyan, ma-terminate. So, handa ako guys, anytime na kung i-terminate ako ng amo ko, handa ako. So, handa ako. Sabi nga ng boyfriend ko, sabi niya, sabihin mo lang sa akin kung pagod ka na dyan, papadalhan talaga kita agad ng ticket, kukuhanan kita agad ng ticket, and sisendan kita ng invitation, sabi niya ganun. So, ako kasi, andun pa kasi yung akin na, kapag umalis kasi ako dito, yung offer sa akin ng jowa ko is 20,000 every month na ipapadala niya sa bahay para daw sa pero kasi mas gusto ko pang marami pa kasi akong gustong gawin and hindi ko pa naikot yung Hong Kong, hindi pa ako nasasatisfy kasi baka hindi ko na ito magawa uli. At least ngayon nag-i-enjoy pa ako parang gusto ko pang i-enjoy talaga yung pagkadalaga ko kasi yung jowa ko ngayon, ang gusto niya na is pagka nandun na nga ako, parang 2 months lang na hindi ako buntisin. Pagkatapos nun is bubuntisin niya na ako. So, wala na. Matitigil na ako bahay na. Kaya ngayon, gusto ko pang i-enjoy mo na. Next is, ano pa ba yung mga para hindi ma-terminate or mga ayaw ng amo? Ayaw ng amo is pinapakialaman yung mga gamit nila. Lalo pagka hindi naman dapat pinapakialaman. Pag may mga nakita kayong mga sobre o kahit ano dyan, hanggat hindi sinasabi ng amo nyo na itapon yan, huwag nyong itapon kasi hinahanap yan. Likas sa kanila yung napakasino. Konting bagay kahit sira yan hinahanap. Kaya kayo na mga bago dito, tanungin nyo muna kung itatapon na ba to or hindi. Kahit box pa yan ng chocolate. Pag yung bata naghanap niyan, kasi nilalaruan yan minsan ng mga bata, tinapon mo na, parang doon nag-aano din sila. And next is, ayaw nila ng dugyot or madumi. Ayaw nila niyan. Pinaka-worst yan na ayaw nila. Yung amo ko, pag alam ko talaga na magluluto siya sa kusina, nililinis ko talaga yung mga lababo na wala siyang makikita. And so far, 1 year na ako dito, wala pang napuna yung amo ko sa akin na nag-comment siya na ang dumi-dumi ng kusina namin. Kasi mostly kusina, di ba, yung pinakamadumi kasi doon nagluluto doon lahat. Pero yun, yung pinaka-focus ako na doon ako mas malinis sa kusina namin. And yung ref namin is nililinis ko yan always, every week. Kapag Monday nililinis ko yan para walang mga soil yung mga lupa kasi 'di ba bumibili sila ng mga minsan na may mga lupa na kasama. So nililinis ko yan and also kailangan maging masipag kayo sa mga ganyan, may kusa. Dapat anuhin nyo na, alam mo yun, kahit yung amo ko, hindi yan nagko-comment na, hindi ako inuutusan yan, kung ano lang yung trabaho na magawa ko, yun. So, nakikita naman ng amo ko na, na I try my best, char. So, nakikita niya naman na hindi naman ako nagpapabaya, kahit mabagal ako kumilos. And parang, mas okay sa kanya na mabagal ako kumilos kasi mas pulido kaysa sa mabilis and maraming nasisira. So, last nasira ko is matagal na and ngayon uli ako nakasira. And, sabi nga ng amo kong lalaki, hinanap niya kasi yung pichel. Sabi niya, nasaan na yung pichel? Iinom siya ng tubig. Sabi ko, nasira ko, sir. Sabi kong ganon. Sabi niya, buo pa kasi yung pichel, nag-crack lang. Sabi niya, okay, uminom muna siya ng tubig. Bumalik siya sa kusina. Sabi niya, saan yung sira? Ba't parang buo pa yan? Sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, eto, sa gilid na nabagsak lang ng konti, nasagi lang. Tapos ganyan, yung amo kong lalaki, wala ka talagang problema. Hands up. Napakabait ng amo kong lalaki. Hindi mo hindi mo na magsalita. Kasi nga, nasanay siya na hindi. Yung boses niya is napakahina.
yung bata lang talaga nagaya sa nanay. Kasi yung nanay, parating sumisigaw. So, yung bata is nagaya. And nai-spoil nila yung bata. Kaya ganyan. So, kaya ko pa naman. And so far, okay naman siya. Ano pa ba yung mga ano nila? Dito sa stock room, nung pagdating ko dito, sobrang gulo nito. Pero ngayon guys, ang ganda na ng stock room. Nakakaupo na ako ng maigi. And natutuwa din yung amo ko. Kasi ano malinis ako sa lahat ng bagay. Umalis nga sila ng sobra 1 linggo pumuntang Dubai. Pagbalik nila lahat, ultimo napakaliit na bagay. Nalinis ko yan. Sabi niya nga sa akin, hala, pati mga drawer nila, mga damit nila, nalinis ko, and natutuwa yung amo ko kasi hindi ako magnanakaw. Yun din sa pinakaayaw ng amo, yung magnanakaw. Kahit piso guys, promise, simula pagdating ko dito, kahit pisong duling, wala pa akong ninakaw sa kanila. Wala talaga. Kahit yung pera doon sa kusina, na matagal na binigay sa akin ng bata yan, nakalagay sa ampaw, 20 Hong Kong dollar, sabi ng bata, sa'yo na yan, sa'yo na. Sabing ganun, pero hindi ko talaga kinukuha. Nandun pa, ang tagal-tagal na niya, nandun pa talaga sa ano, kahit pinapainan siguro ako ng amo ko, pero hindi ko lang talaga kinukuha, hindi ko talaga pinapakailaman. Iniisip ko kasi parati, mas okay na magtitiis ako kung anong nandyan, kung anong pagkain, kaysa sa magnakaw ako. And, bas nabibless ako siguro, kasi nga, ano ako yung selfless ba, lahat para sa pamilya, pero parang naging abuso na din. Kaya, pagkatapos ng bahay na to, stop na sila, stop na kung hanggang saan na lang, hindi na katulad dati na nag-e-effort ako na labas lahat. Ngayon, anuhin ko, focus na lang ako. Matapos ko lang yung first floor ng bahay, is titigil muna ako and sarili ko muna, mag-ipon muna ako, sipagan ko muna kasi marami pa akong kailangan bayaran. Taga dito na yung ano ko guys, babayaran ko kasi nga nasa 350,000 yung gastos ko ngayon. So, tignan ko lang kung yung 350 na yun kung saan yung maaabot. Alam nyo ba, yung mga nagtatrabaho sa bahay is, di ba, nilalagyan niya ng formas, yung plywood para mabuhusan ng semento. So, pag bubuhusan nila yan ng semento, aantayin muna nila na tumigas yan, tanggalin nila yung plywood, ililipat na naman nila sa kabila. So, ganun yung ginagawa nila. Napaka-considerate ng mga nagtatrabaho sa bahay. And siguro natutuwa din sila kasi umaga, tanghalian, hapunan, kumakain sila sa bahay, doon sila din nakatira. Kaya siguro din, sabi nga ng mga kapitbahay, swerte ko daw, parang ang doon na nakuha ko na magawa ng bahay. Kasi nga, inimport ko pa yan sila, malayo pa yan sila sa amin. Hindi ako kumuha ng taga dyan sa amin na magagawa ng bahay. Galing pa sila sa 3 hours pa. Sipalay kami, Kawayan pa yan sila galing. So, malayo pa talaga. Malapit na sila sa Kabankalan. So, ayun, siguro natuwa naman sila. And so far, okay naman ako. Next is, ayaw ng amo natin is yung burara tayo sa gamit. Yung, alam mo yung kapag may nilagay ka ng mga gamit dyan and mapapabayaan mo or kung saan mo lang kinuha, hindi mo na ibalik ng tama. So, kasi minsan guys, hinahanap yan nila. Halimbawa, yung ganyan-ganyan, dapat alam mo kung saan nakalagay. Hinanapan ako nung nakaraan ng electric fan. So, buti na alala ko na nilagay ko sa ganito. Hinanapan ako ng jelly ace ng bata. Alam ko kung saan. Kasi ayaw na ayaw nila yung burara. Kaya kailangan, alam mo yun, yung utak mo dapat gumagana kung ano yung mga nahawakan mo and ano yung pinagkatiwala sa iyo, dapat alam mo. And next is, gusto nila yung may initiative, yung hindi mo na kailangan utusan. Ako, nung bago ako dito, nag-aantay lang ako dito sa labas pag wala akong ginagawa nung umaga, pag gigising sila, ganyan, ibibihisan nila yung bata and aalis sila. Wala akong ginagawa, nakatunganga lang ako. Pero nagkaroon ako ng initiative na bakit hindi ko sila tutulungan kasi nagkakandara pa sila sa umaga, nagtatakbuhan sila, and ako parang tanga lang, nakatanga ang ganun. So, walang nag-utos sa akin na gawin ko yung bagay na yan, wala, promise. Pero, naging rules ko, nagulat nga sila nagagawan ko ng paraan, yung wala silang inutos. Next is, tawag nito, nung una is nakita ko na nagkakandara pa sila, ibinibisa nila yung bata sa loob. Ang ginawa ko is pumunta ako doon, binihisan ko yung bata. Nung nakita kong lumabas na yung amo kong lalaki, nagbilang ako ng mga 10 times, and then pumasok ako sa kwarto, nakita ko bihis na yung amo kong babae. So, tinulungan ko siyang bihisan yung bata nung time na yun. Naging routine na yun guys, and ako na rin taga-suot ng sapatos ng bata pag umaga. Siyempre, antok-antok pa siya. Pero dati siya talaga maiyak-iyak na yan siya kasi nga naantok pa siya, and minsan sinisigawan pa siya. Sabi, focus, gawin mo yan. Tapos ngayon mas madali na yung trabaho kasi nga
And dati ano siya kasi nalilate nga sila. Ngayon, kapag alam kong paalis na, so binibitbit ko na yung bata, pumupunta na kami sa escalator, sa elevator, and pinipress ko na yung lift. Para maya-maya, di ba, dalawa lang yung lift sa building. So, paglabas nila galing sa nag-CR sila or nag-toothbrush, paglabas nila, andyan na yung lift, pabukas na. So, mabilis na lang, nakaalis na sila. So, mga ganun, natutuwa yung amo ko. Yung napapabilis ko ba yung mga bagay, nagkakaroon ako ng initiative. And yung mga gawain is wala yung pending. Lahat ng gawain ko is ginagawa ko. So, next is, 15 minutes na to. So, gaganda. Next is, focus kayo guys sa bathroom. Kasi ayaw ng amo na yung dugyot-dugyot ba. Kaya, sinasabunan ko talaga yung toilet bowl, yung ng safe or CIF. Nililinis ko talaga yung may bango talaga pagpasok ng amo kong babae. Kasi tumatagal siya sa CR ngayon nang simula nung dati mabilis lang siya kasi nga dugyot. Pero ngayon, ang tagal niya sa CR, parang doon na siya nagpuputol ng koko, kung ano-ano pa yung ginagawa niya doon. Minsan 1 oras siya sa loob ng CR, nakaupo lang siya doon. Kaya kailangan malinis yung CR and tignan nyo parati kung merong extra na tissue doon. Kasi minsan yung tissue malayo sa kanila and dapat meron doon nakalagay kasi nasa stock room pa yung tissue para in case, 'di ba, nasi CR sila and wala ng tissue diyan na bakante. So dapat merong extra. And also notice nyo din yung nila, yung mga higaan nila. Kasi nga may mga balahibo, may mga bulbul yan nila na naiwan. Tanggalin nyo yan. Kaya kailangan, hindi pwede na ayusin nyo lang yung bedsheet. Kailangan pagpagan nyo, tanggalin nyo yung mga buhok-buhok dyan. So, ganun ako maglinis. And doon natutuwa yung amo ko sa akin. Kasi doon sa parents ng amo niyang bahay, amoy, yung kusina, hindi mo maintindihan yung amoy. May katulong sila, pero parang andugyot. Hindi siya ganun kalinis katulad ng mga Pinay. Sobrang talaga, madulas yung kusina. Hindi mo alam kung ano yung nandun. Madulas siya guys. And mabaho. And marami pang mga oil na nanigas na hindi na natanggal. Diyan sa kusina namin, hindi mo makikita yung ganyan. Malinis yan. Wala kang oil na makikita. Kaya nga nagganda sugat-sugat ako kasi nililinis ko talaga yan lahat. Ayan. So, ayun lang. Baka may nakalimutan pa ako. You can comment down below kung ano yung mga dapat pang gawin natin para hindi tayo ma-terminate ng amo. And also, yung mga bata is alagaan nyo. Mahalin nyo yung bata. Kasi nga, meron akong Indonesia na nakausap kahapon. And 26 days pa lang siya. And nai-stress siya kasi yung bata katabi niya matulog. And 2:00 ng madaling araw, sumigaw yung bata pagkakita sa kanya kasi magkatabi sila natulog. Go away! I don't like you! Sumigaw! 2:00 ng madaling araw. So, syempre, nagising yung mga mama at papa niya. And na-shock. So, baka mapalitan siya. Kaya nga, sinisigawan siya ng ngayon, ng amo niya para siguro umalis siya or ganyan or mag-break siya ng contract. Pero ayaw niya. Syempre, 26 days kailangan niya muna mabawi lahat ng pinaghirapan niya. Kaya ngayon titiis talaga siya. Pero nai-stress siya kasi nga yung bata ayaw sa kanya. So sabi ko sa kanya, wag niya munang pagalitan yung bata. Kuhanin niya muna yung loob. Kung ano yung gusto ng bata, ibigay muna. Kahit na grabe na yung sama ng ugali ng bata, tiisin lang. Kasi makukuha at makukuha mo yung loob na ano pa, makukuha mo yan. Kanon din kasi dito sa bata. Mas malala pa yung ugali ng bata na to. Pero so far, sobrang niyan sa akin ngayon, sobrang stick na. Naawa na lang ako sa mama niya minsan kasi pag magkasama kami naglalakad sa daan, hindi na humahawak sa kamay niya yung bata na sa akin na, and nalulungkot ako and naaawa ako kasi nga yung mama is nagtatampo na, nagagalit na, nagsiselos na, lumalayo na minsan. Tapos minsan umiiyak yung bata, siguro pinapagalitan niya, tapos sinasaktan siya ng bata, ginaganon siya, tapos binubunot yung buhok niya ganon. Kunwari siya, kakandungin niya yung bata kasi nagpapakandong, tapos biglang hihilahin tong buhok niya, maraming tao, sasakalin siya. So naawa ako sa nanay, sinasabihan ko nga yung bata na wag mong gawin yan, pero hindi nakikinig talaga. Sa akin bawal niya yan gawin, lumalaki talaga yung boses ko, yung pinapagalitan ko siya. So ayun lang guys, ang haba na nitong vlog ko. Thank you for watching and I love you all. Bye bye.